Purihin po ang ating Diyos na buhay sa umagang ito na tayo po ay laging may pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos, hinihiling ko na tayo po ay manalangin. Samahan nawa po tayo ng Banal na Espiritu at marinig ang tinig ng Panginoong Diyos at may pamuhay po natin ang kanyang mga buhay na salita. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang buhay at kalakasan po namin. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang dahilan kung bakit po kami naririto sa bahay-sambahan upang ipagpasalamat po namin ang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa amin. Whether it is good or bad, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. O Banal na Espiritu, samahan mo po kami sa pag-aaral ng mga salita mo. Patuloy mo pong hawakan at itago ang iyong abang lingkod at ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Guide us at buksan mo po ang puso ng aming mga kapatid at patuloy na maunawaan namin, maintindihan po namin ang mga buhay mong salita na aming pag-aaralan. We give thanks, Father God. Thank you for the victory. Thank you, Lord God, Holy Spirit, for the knowledge and wisdom and understanding to your word. In Jesus' name, Amen. Kamusta po tayong lahat? God is good and all the time. God is good. Napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng panahon. Patuloy po tayong magtiwala sa Kanya sapagkat alam po natin na kailanman ay hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Ang title po na ibabahagi ko po ngayon ay pinamagatang Living a Life of Service. Ito po ang ibinigay sa atin ng ating Pastor Rasol. Kaya sa maikling sandali at oras na ating pagbubulay-bulay, nawa po ay makapag-focus po tayo sa salita ng Diyos. At huwag muna po tayo magkukwentuhan at makinig po tayo at igalang po natin ang salita ng Diyos. Ang title po na aking babahagi ay Living a Life of Service. Living a Life of Service. Naniniwala po ako sa mga member ng LCM, Landahan Christian Ministries. Tayo pong lahat ay may pusong naglilingkod. Meron po tayong puso na maglingkod sa Panginoong Diyos. Meron po tayong heart and desire na gamitin ang buhay po natin para sa kanyang kapurihan at kalawalatian. Kaya po sa umagang ito, tayo po inire-remind muli na tayo po ay mamuhay o pamumuhay ng buhay na naglilingkod sa Panginoon. Living a life of service. Nais ko pong kuhain ang salita ng Diyos sa Marcos chapter 12 verse 30 and 31. Paki-flash po ang ating Bible verse po dyan sa screen para maunawaan po natin at alam na po natin ang salitang ito, ang mga salita ng Panginoong Diyos. Ngunit babalikan po natin sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi po naluluma. Sabi po dito sa Marcos chapter 12 verse 30 and 31, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Nawa ito po ang ating maging panalangin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ito po ang ating foundation kung bakit po tayong lahat ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Living a life of service dahil mahal po natin ang Panginoon. At nais po natin siyang ibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. At ang pangalawa po, isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoon ay ibigin po natin ang ating kapwa. Love your neighbor as yourself. Gaano po tayo kalakas yung ating pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon habang tayo naglilingkod. Kasi lahat po dito sa LCM, tayo po ay trained ng ating Pastor Rasol na lahat ay masigasig maglingkod sa Panginoon. Diyan po natin makikilala ang LCM na laging may oras at panahon sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung ito man ay sa ministries, sa community, o sa ating mga kaibigan na kailangan ng tulong, nandyan po ang ating bukas na puso para sila ay tulungan. Dahil tayo po ay merong personal na relasyon kay Kristo. Ito po ang ating foundation.
na meron po tayong tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, kaya tayo po ay naglilingkod at namumuhay na may pusong naglilingkod. Kaya nga po, sabi po rito ni Booker T. Washington, those who are happiest are those who do the most for others. Those who are happiest are those who do the most for others. Sabi daw po ni Brooker, isa daw po sa mga taong masasabi nating mga masayahing tao ay yung laging naglilingkod. Yung meron pong puso na naglilingkod. Yan po daw yung mga masasayahing tao na may joy sila sa puso kahit na meron silang pinagdaraanan ng mga problema at pagsubok pero hindi po halata sa kanila dahil sila po ay patuloy na naglilingkod at kasiyahan po nilang maglingkod sa kapwa. Kaya po sa LCM family, kapag nagpapatawag ng meeting o example anniversary, kailangan ng pondo, lahat po nagbo-volunteer sa financial, sa cleaning, sa cooking, sa lahat ng ministries. Napakarami po ng ministries. Kaya po hindi na po iba sa atin na tayong lahat ay mga lingkod na po ng Panginoong Diyos. Kaya po sa generation po ng mga na tinetrain po ng ating mga pastor, Ate Julian, Kuya Romy, Ate Angeline, mga masisipag na missionary sa Southville, mga nagba-Bible studies, Kuya Angelito, naway ang part po natin sa mga generation na sila at sila din ay magkaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon. Sabi naman po ni Mother Teresa, at the end of life, we will not be judged by how many diplomas we have received, or how much money we have made, or how many great things we have done. We will be judged by, I was hungry and you gave me something to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. Ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 25. Na pag daw tayo ay humarap na po sa Panginoon, hindi daw po natin madadala kung ano man po yung title na mayroon po tayo rito sa lupa. Kung tayo po ay isang magaling na guro, tayo po isang magaling na pastor, tayo po ay engineer, tayo po ay doktor, hindi po natin may pagmamalaki yan sa harapan ng Panginoong Diyos. Sapagkat tayong lahat ay i-judge ng ating Panginoong Jesucristo kapag siya po ay dumating na. Kung ano po yung buhay na pinamuhay po natin sa daigdig na ito. Kung sino po tayo naging mga lingkod niya at tagasunod niya na talagang totoong sumunod sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nga po sabi po rito, truly I tell you, whatever you did for one of the least of this brother and sister of mine, you did for me. So isa pong reminder sa atin kung ano daw po ang ginawa po natin sa ating kapwa. Maging sa kaliit-liitang pong estado ng buhay sa ating kapwa po ay parang ginawa na din po natin yun sa Panginoon. Kaya lang minsan na sa pagtulong po, halimbawa sa mga namamalimos, minsan tayo po ay nai-ignore po natin sila. Kaya nga, we thank God dahil kamakailan ay nagkaroon po tayo ng feeding for the homeless. Napakasarap po na naranasan po ng LCM yan. And thank God sa buhay ng ating Pastora Sol. Na na-remind tayong lahat na tayo ay talagang hindi lamang nakakulong sa church. Tayo ay humayo at lumabas para makita din natin ang kalagayan ng ating mga kapatid na walang tirahan, walang makain. At salamat po sa Diyos dahil nagawa po natin with love yung pinagagawa ng Panginoon na yung feeding for the homeless. Kaya nga, living a life of service na wala pong retirement ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit na tayo po ay magkaroon na po ng edad, kagaya po nila Nanay Nena, nandiyan pa rin, naglilingkod sa Panginoon, Nanay Leonie, sila Mama Nibs, Ninang Joy. Kaya nga po, we are praise God sa mga unsung hero po natin. Kung hindi man natin sila nare-recognize, pero sila po ay kasama natin naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa buhay ni Papa Jess
na every time na dumarating na truck ng basura, talagang naaalala niya ang church para itapon yung ating mga kalat sa nakalipas na gawain. Kaya tayo po ay magtulong-tulong mga kapatid, at reminders din po na panatilihin po nating malinis ang ating bahay-sambahan. Dahil pagdating ng panahon na kapag nakita ng Diyos ang puso po natin na tayo ay na tayo ay naging mabuting katiwala ng Panginoong Diyos, higit pa po sa ipagkakalob niya sa atin na isang malaking building, worship center, air condition, at meron na tayong school in the future, Landan Christian Ministries, kagaya ng dream ni Ate Genesis dati, na magkakaroon tayo ng school dahil marami tayong teacher sa loob ng LCM, and we are praise God. Kaya nga po mga kapatid, ang hamon sa atin ng Panginoon na pagyamanin po natin ang mga maliliit na bagay na ipinagkakalob niya sa atin, sapagkat kapag nakita ng Diyos ang puso po natin kung papaano po natin na manage ang biyayang ito, ay mapagkakatiwalaan pa po tayo sa pinakamalaking bahagi, pinakamalaking blessings na maaaring ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, ni-remind din po tayo ng Panginoon na tayo po ang mga follower ni Christ, na kailangan po ay, sabi nga po dito, basahin ko po, "Then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me." So i-practice din po natin na ilimutin po natin ang ating mga sarili po habang tayo sumusunod sa Panginoon. Sabi niya, hindi na po ito patungkol para sa ating sarili. Ito po ay patungkol lagi sa Panginoon Jesucristo. Kung paano po tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. Denying themselves. Sabi po ron, limutin po natin ang ating mga sarili para magawa po natin yung living a life of service. Na talagang kahit wala pong praises o papuri sa ating kapwa mananampalataya, naniniwala po tayo na pagdating ng panahon, tatanggap po tayo ng parangal at higit sa lahat, papuri. Nahig ang Panginoon ang siyang maparangalan po sa buhay pong ito na ibinigay niya. Patuloy po tayo at encourage one another, build up one another. Ulitin ko po ang mga puntos ko po. Encourage one another and build up one another. Huwag po tayong tumigil na tayo po ay maging kalakasan ng ating mga kapatid na mga nanghihina. Tayo po ay maging good encourager. Sabi nga, a living testimony para tayo po ay para yung darating na generation at mga katulad po nila Renren, nila Jade, nila Yuan, pagdating ng panahon, sila na rin po ang maglilingkod sa Panginoong Diyos sa LCM. God willing po. Sila Jace, kaya po, yung mga anak na Desira, yung mga youth na tinitrain po natin, kaya i-encourage po natin. I-encourage po natin sila na at higit sa lahat po ay maging buhay po tayo na testimony, maging buhay na patotoo po tayo. Huwag po nating hayaan na ang testimony po ng ibinigay sa atin ng Diyos ay masira po. Sabi nga, yung legacy na iniwan sa atin ng Panginoon, iniwan sa atin ng ating pastorasol, ay pagyamanin po natin. So, encourage one another, build up one another while serving God. Sabi pa po rito, just fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. Fix our eyes to Jesus. Alam po natin na minsan dumarating sa pagkakataon na tayo po ay nanghihina, tayo po ay nadidisappoint. Mga kapatid, ito po ay hamon sa atin ng Panginoon sa mga matatagal na pong mananampalataya at maging sa mga kapatid po natin na nag-uumpisa pa lamang po. Let us fix our eyes to Jesus. Siya lamang po. Tingin lamang po tayo sa Panginoon Jesucristo sapagkat siya po ang perfectong Diyos. Wala po tayong makikita ng kahinaan sa Kanya. Maging mga leader, mga pastor ay nagkakamali rin. Kaya nga po, tayo po bilang mga mananampalataya ang lagi po natin tinitingnan palagi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, salamat po sa Panginoong Diyos. Sabi pa nga po rito, ulitin ko po, after a lifetime of service, when we see Jesus face to face, we won't hear, "Well done, good and faithful house parent," or teacher, or counselor, or grandparent. Bagkus po, we hope to hear from our Lord Jesus, "Well done, good and faithful
servant. Kaya nga po, the secret to living a life of service ay isang buhay na nagpapatuloy kahit anong pagsubok at problema. Secret daw po to living a life of service ay nagpapatuloy po tayo. Kahit mabagal po, basta po nagpapatuloy po tayo. Kaya nga po, sabi po rito na mahalin po natin ang ating Panginoong Diyos ng buong lakas, buong puso, buong pag-iisip, sapagkat one day at a time, until you hear the Master say, "Well done, good and faithful servant. Enter the joy of the Lord." Kaya po mga kapatid, alam po natin na lahat po tayo rito sa LCM, talagang may puso pong naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, maging matibay po tayo, maging matatag po tayo, magpakatatag po tayo. Huwag po tayong palamya-lamya, sapagkat alam po natin na malapit na po dumating ang Panginoong Jesucristo. At patuloy na ipakita po natin na ang Panginoon ang magre-reward po sa lahat ng ating mga ginagawa. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Maging sa trabaho, na ituring po natin na ang ating mga boss at mga manager ay na sila po ay mga pinagkatiwalaan ng Diyos para tayo po ay magkaroon din ng magandang buhay. Mahalin po natin ang ating mga trabaho. Mahalin po natin ang ating mga magulang, yung mga kabataan dyan. Sundin po natin ang ating mga magulang, sapagkat pinagkatiwalaan po sila ng Diyos at accountable po sila sa Panginoon. Sumunod po tayo sa leader po natin. Sumunod po tayo sa mga pastor, sapagkat accountable po sila sa Panginoon. Kaya nga po, tayong lahat po, magpalakasan po tayo, encourage one another, build up one another, habang tayo po lahat ay patuloy na nagiging masigasig sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya po, wag na po tayo magsayang ng oras. Kasama po ako ron o panahon. Gamitin na po natin ang ating buhay. Gamitin na po natin ang ating buhay. Napakaikli lamang po ng buhay. Kaya hanggat binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, gamitin po natin. Serve the Lord wholeheartedly. Maglingkod na po tayo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. At tapos na po ang aking exhortation. At nais ko po na naiwan po sa inyo ang conclusion na ito. Nilagyan ko po na acronym ang service. Sabi po, letter S, yung aking laging pinagpipray sa Panginoon, sumunod po tayo palagi. Sapagkat ang susi po ng pagpapala po ay pagsunod. Sumunod po tayo. Yan po yung aking unang S sa service. And letter E, elevate our faith. Patuloy na ating increase po ang ating pananampalataya, sapagkat ipagkakalob ng Diyos ang ating mga kahilingan higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating hiling habang tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. Itaas po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Increase natin ang ating faith sa Panginoong Diyos, na walang imposible sa Kanya. Napakaliwanag po ng future po natin sa Kanya, sapagkat sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Hindi po tayo paghihirapin ng Panginoong Diyos. Hindi po tayo malulugmok. Tayo po ay laging nasa sabi nga po, tayo po ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating kinabukasan po, sapagkat ang nagdeklara po niyan ay ang Diyos na buhay. That for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya let us elevate our faith. And letter R, remember that God is always with you. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, kasama po natin ang Diyos. Hindi po pinahintulot ng Diyos ang pagsubok na ito na wala po siyang dakilang layunin. Meron po siyang dakilang layunin at meron po siyang dakilang plano. Kaya maniwala po tayo na hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Remember that God is always with you. God is with us. And yung B po, we are victorious Christian. Tayo po'y mananagumpay mga kapatid. Kaya smile naman dyan sa ating katabi. Tapikin po natin yung ating katabi. Kapatid, huwag kang malungkot. We are more than conqueror. We are victorious Christian. And letter I, ipagkatiwala po natin ang ating mga kabalisahan.
sa Panginoon sapagkat siya ang nangangalaga po sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7. Letter C, choose Jesus always. Piliin po lagi natin ang Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi pong put God first. In everything you do, put God first. And letter E, every day, tayo po ay manalangin palagi. Read your Bible, pray, and every day. Read your Bible, pray, every day. Kaya nga po, napakahalaga po sa mga mananampalataya na araw-araw po nating basahin ang salita ng Diyos. Hindi lang po natin basahin, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, mag-win na po tayo. I-win po natin ang ating mga mahal sa buhay. Share na po natin sila ng gospel ng Lord bago po mahuli ang lahat. At gusto po natin silang makasama doon sa pinangakong kalangitan ng Panginoon. Living a life of service, nawa ilagay po natin lagi sa ating puso ang ating best example sa paglilingkod ay ang Panginoon Jesucristo. Kahit sa kanyang kahuli-hulihang sandali, siya po ay sumunod sa Diyos. Sapagkat sabi sa kanyang salita, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Hindi po tayo mapapahamak sapagkat naniniwala tayo na si Jesucristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po ulitin ko po ang service, sumunod palagi, elevate our faith, remember that God is always with you, God is with us, and we are victorious Christian, letter B. And letter I, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan. And letter C, choose Jesus always. Put God first always. And every day, tayo po laging manalangin, magbasa ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang ating kalakasan. Papuri po at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.